Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Marvel Legends na Iron Spider. Yan, para ma-prep natin siya for painting, kailangan natin ng Faber-Castell Tack It or Blue Tack. Yan, Tack It. Tapos yung itsura niya ganito. Yan, para siyang clay, pero yan, very moldable, very elastic siya. Pwede siyang pang mask ng mga pieces para pag spray natin, kuwari ganyan, hindi may spray yung mga pegs, para pag pinasok natin dito sa likod, pa rin siya, medyo hindi siya super sisikip. Ayan. Pwede na natin lagyan to. Ayan, maliit lang dito sa butas. Ayan. Para pag kinabit natin siya, o ano yung fitting niya nung stock, yung pa rin yung fitting niya after na mag-custom. Ayan. Tapos usually hindi na ako nag-sand ng mga figures for before painting, pero ito gagamit tayo ngayon ng 100 grit na sandpaper para isand yung mga parts kasi medyo siya, medyo glossy siya eh. Ayan, try natin dito sa head Ayan, natatanggal naman yung yung pagka-gloss niya. Ayan. Kahit na isang pass lang, okay lang siguro to. Matanggal lang yung gloss finish. Ayan. Ayan siya. Ayan, tatanggal naman siya. Ayan, para ma-disassemble siya. Actually, ang hirap na i-disassemble, kaya ang gagawin ko na lang, i-rotate ko na lang yung mga pieces para hindi ko na rin siya masira. Kasi natatakot ako baka masira ako yung figure. So, kunwari ito, i-sprayan ko dito sa front. Gagawin ko na lang, i-bend ko na lang siya. Tapos, i-sprayan ko dito. Tapos, i-bend ko rito. Sprayan ko dito sa likod. Ayan. Ganon din sa iba't ibang parts ng joint. Ayan. Tapos, sa head, madali naman to i-pop off. So, kakapitan lang natin dito. Tapos, yung thumb dito sa may chin area, tapos pop. Madali lang naman, pero ibang parts ang hirap, sobrang hirap. Okay, next step, ito yung primer na gagamitin natin. It is a spray can from Bosni, number 4 flat black. Ayan, ang ginagamit ko method pang spray, so shake ko muna yung spray can siguro mga 1 minute, dire-diretso, continuous shaking. Tapos na-prepare ko na yung parts natin. Ito na, lahat ng parts. So we have the head, the arms, and nakalagay na sila sa alligator clips. And then make sure yung nozzle nakatapat dito sa piece. And then, usually, ang ginagawa ko, 1 ruler apart, siguro mga 12 inches apart. And then, burst lang ginagawa ko. Multiple thin coats, siguro mga 2 to 3 multiple thin coats. So, habang nag-spray ako, umiikot lang yung piece hanggang sa makover lahat ng surface. And then, the next coat, ganun ulit, thin coat ulit. Okay, tapos na natin applyan ng 2 to 3 thin coats of Bosni flat black. So, ito na itsura niya. Here's the body. Yan, shoutout nga pala to Sir Halston Agdamag. Sa kanya ko nakuha to, tsaka yung isa pang Spider-Man. Ito, I think Superior Octopus yung name nito. And thank you very much. Ito naman yung next na i-review natin sa mga next couple of weeks. So, tapusin muna natin itong Iron Spider. Set aside muna natin si Superior Octopus. And dito na yung arms, Spider arms. Okay? Tinanggal ko na rin yung mga blue tack or tack it sa dulo. Ayan. Para mahawakan natin pag dina-dry brush na natin. Ito yung mga kamay. Okay? Tapos ito yung head sculpt. Nilagay ko na lang sa bottle para mas madali siyang hawakan. Alright, next step na gagawin natin ay kuha tayo ng flat brush na round pero flat yung tip niya. So parang mga makeup brushes. Thank you for my wife sa pagbigay sa akin ito. Super nice. Ito laging ginagamit ko for dry brushing. Tapos ito yung gagamitin nating paint for the dry brush. Silver dry brushing. Actually wala akong silver pero it will work naman. Gunmetal Gray from Vallejo Acrylic Metal Color, Airbrush Color 77.720 Gunmetal Gray. Dati kasi silver yung ginagamit ko. Excuse me. Silver yung ginagamit ko pero naubos na. Tsaka hindi na available sa market ngayon. Medyo mahal yung paint, 417, pero sulit na sulit. Ang dami kong projects na nagagamitin ito talaga, promise. Parang abot na ata sa
Sa isang bote, baka abot kang 100 na. Puro ano lang, dry brushing lang, 100 pieces na customs. Gawin na natin. Okay, for dry brushing, buksan na shake muna natin yung paint. Shake it well. Make sure na wala ang residue sa ilalim. Tapos, pour kayo dito sa palette, konti lang. Tapos, i-load nyo yung brush ng ng paint. Yan, load nyo muna. Pagka load nyo, make sure na even siya sa sa lahat ng bristles. Yan. Ang ginagawa ko lang, iniikot ko lang siya para even yung distribution dito sa bristles ng ng brush. Tapos tinatanggal ko most of the paint using circular motion. Tatanggalin lang natin. Galing up and down. Tapos ang gagawin natin diyan, kaya black yung primer natin kasi yan na yung magsaserve as yung mga shadows natin. Hindi na natin kailangan mag-paint ng shadows. Or pwede rin naman. Pero ito na yung natin, pinaka-base, pinaka-primer natin para kumapit yung mga washes or mga dry brushing technique na i-apply natin. So ito yung silver. So pag dry brush, make sure na wala nang moisture yung brush. Konti na lang yung paint or pigment sa bristle. Yan. Tapos very lightly i-dump nyo lang yung brush dun sa unit or dun sa part. Yan. Pwede nyo i-brush up and down, circular motion. Yan. Mas magiging siya. Para siyang nagiging metal. Yan. Mas maganda siguro kung nakapatong siya sa surface para mas may torque. Kasi pag hawak natin yung item, pag hawak natin yung part, walang torque Yan, mas magiging siya die-cast. So ito na yung itsura niya. Parang metal. Yan. Gagawin ko muna sa lahat ng parts, tapos balikan ko kayo. Actually, pwede kong gawin dito kay Spider-Man. Try natin sa body ni Spider-Man para mas makita natin yung difference. So, ang concept lang ng dry brushing, lahat ng nakaangat na areas, yun yung matatamaan niya. Lahat ng mga naka-recede na areas, hindi niya natatamaan. So, lumalabas yung detail ng action figure, yung sculpt. Yan. Ayan o. Tapos nagiging siya, die-cast. Parang metal. Ayan. Alright. Tapos na tayo mag-apply ng one layer of dry brushing using the acrylic metal color, airbrush color, gunmetal gray. And ganito na yung itsura niya. Ayan. So we have the body. Lumabas na lahat ng detail na nakaangat dahil dun sa sculpt ng action figure. Yan, likod. Ito kasi may mask to Kaya lang siya, stock na gold lang. Para pag pinasok natin to, hindi masyado masikip. Yan. Tapos yung mga arms, ito na rin itsura niya. So you have dry brushed everything with silver or gunmetal gray pala. Yan. Tapos yung face, sculpt, ito na siya. Yan, and then we have the hands. Okay, next step, dry brush natin using cobalt blue para hindi lang siya super black na action figure. Okay, very lightly i-damp lang natin yung brush natin sa body. So, usually dito sa taas na part kasi nandyan yung highlights. Yan, konting-konti lang din para lang karoon siya ng blue na hue. Hindi lang siya gunmetal na body. Tapos after nito purple naman. Yan, ganyan siya. Yan, pati yung mga spider legs na apply ko na ng one pass na cobalt blue na dry brushing. Tapos next na dry brush na color naman natin, intense violet from Hero Paints. So usually yung blue dito sa highlight na part, yung violet naman or yung purple or yung intense violet pala dito naman sa may ilalim. Para yun yung shadows natin.
mas kita sa katawan. Teka. Dito sa ilalim na parts, armpit niya. Yan. Parang yan yung shadows. Tapos dito sa likod. Okay. So yan, ganyan. At least meron siyang ano, parang konting difference in color. Hindi lang siya very monotonous na gunmetal gray. Okay, next na color na pang dry brush natin. Ito naman, light turquoise naman tayo. Okay, dry brush natin dito sa may ano, tips na spider arms niya. Ayan o. So, mas nagkakaroon siya ng highlight. Dito rin sa mga tips dito, yung mga matatalas na edges. Ayan. Okay, para magkaroon naman ng contrast, gagamitin ko yung magenta para dito sa mga, ito na yung progress pala natin. So naglagay ako ng turquoise na wash sa ibabaw para magkaroon siya ng, ano, ng mga additional highlights. Ayan. Tapos yung mga deepest parts, purple pa rin. So ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng magenta dun sa mga deepest parts pa rin para magkaroon ng distinction yung mga body parts. So yung mga warm colors, yun yung deepest parts, and then yung cool colors, yun yung highlights. Pwede tayo mag-start dito sa ilalim na part ng spider arms, dito lang. Ayan. Okay. Okay, yan siya. Okay. Favorite na part ko talaga itong ano eh, dry brushing. Okay, try natin dito sa ilalim. Yan, at least merong contrast. First time ko in-apply itong ganitong technique na merong ano, may shadows and highlights na magenta tsaka blue. Ayan. Yan, pwede rin sa likod, sa ilalim ng boots niya. Okay, for maximum contrast, kailangan natin ng water-based acrylic primer matte white para pag pinahid natin yung magenta dito sa parts na to, mas vibrant siya. Okay, tara, pahid natin. Parang dry brush lang din. Yan. Yung pagpahid dito hindi ano, away from the grain, hindi pa ganoon kasi pag yung movement nyo from left to right, matatamaan yung nasa ilalim. Ayaw natin tamaan yun kasi yun yung ano niya, yun yung deepest part, yun yung shadows niya. Kaya movement lang natin, up down lang. Okay, next na gagawin natin, actually ito na, tapos na yung primer sa mga inner parts ng kanyang spider arms. Yan. Ang gagawin naman natin,
Kulayan na natin siya ng magenta. Actually, puro dry brushing na to halos eh. Hinaluan ko na rin ng konting white para magkaroon siya ng mas lighter na hue. So, try natin dito sa long part. Yan. So, ganun pa rin yung movement against the grain para hindi natin makulayan yung deepest parts. Yan. Okay, so yan, ganyan. Okay, after nyan, pwede tayong gumamit na, actually ito na yung progress natin. Pwede tayong gumamit ng yellow para sa additional highlight. Yan. Hero water-based acrylic na lemon yellow. Okay, try natin dito sa Spider-Man arms niya. So, hindi natin ko-cover yung buong part. Dito lang sa may mga tips. Okay? Malapit sa top na part. So, yan. Konting-konti lang. Yan, ganyan. Kita ba sa camera? Okay naman, napipick up naman ng camera. Yan. So, mas meron siyang gradient. Alright, ito na yung status ng ating project. Ito na yung spider arms. Tapos, parang meron siyang gradient dito. So, nag-add na rin ako ng mix ng white and yellow para magkaroon ng highlight. Yan, ginawa ko na rin siya sa lahat ng spider arms niya. Tapos, yung body, ito na yung progress. So, maybe we can add more light turquoise dito sa side na to. Tapos, magenta naman dito sa light turquoise sa right side niya. And then, magenta sa left side niya. Puro ano lang, dry brushing lang din para magkaroon ng highlight na light turquoise dito. Dito naman highlight na magenta. Okay, try natin dito. Okay, naka-apply na tayo ng light turquoise dito sa kanyang right side. Dito naman ngayon, apply tayo ng magenta sa kanyang left side. Okay? Dry brush technique lang din. Okay? Make sure na light lang yung pass. Light lang yung brush control nyo. Huwag masyadong hard. Yan. Magkakaroon talaga to ng ano. Tatamaan talaga niya yung mga nakaangat na parts. Tapos ito na yung magiging highlights niya. Ganda ng contrast ng ano. Gusto ko yung contrast ng light turquoise tsaka pink. Ay, tsaka magenta. Parang cyberpunk. Okay. Okay, next step natin, gamit tayo ng Hero Paint Photo-Based Acrylic Primer Matte White. Gamitin natin dito sa eyes niya, saka dito sa logo. Okay? Try natin dito sa kanyang eyes.
Okay, ito yung first pass ng white. Tapos, gumamit ako ng hair dryer para mas mabilis siya matuyo. Tapos, mag-apply tayo ng second pass. Okay, last na gagawin natin ay mix natin itong dalawang to, light turquoise and white, para makapag-create tayo ng detailing dito. Ito na pala yung progress. So, ito na yung logo. Meron lang konting scratch doon pero papatuan pa natin yan. May nagkikiskisan kasi yung armor dito sa torso tsaka sa sa ab section. Tapos ang gagawin natin dito, yun, maglalagay lang tayo ng mga decal type. Siguro maliliit lang na na detailing. Gamit natin to, yung 50 na Weijuang brush. Mabibili niyo to sa Arts mo to na Shopee page. Siguro lalagay lang tayo dito sa mga niya, bracers tsaka sa foot guards. Okay, tara try natin dito sa sa kanyang bracers. Okay. Sundan natin yung yung shape ng kanyang arm guards. Okay. That's fine. Ito rin sa kabila. Okay. Okay, ito na yung ating work in progress. So ito na siya. Binack-upan ko lang yan. Naglagay lang ako ng another coat ng white dito kasi nagkakaroon ng paint rubbing eh. So try natin patuyuin muna. Tapos ito yung top coat natin. Nagagamitin Bosni No. 191 Flat Clear. So shake lang natin siguro 1 minute. Tapos ganun ulit yung technique. Siguro 1 ruler away and then burst lang. So multiple thin coats versus 1 thick coat. Okay? Alright, we are done. I'm really happy with the result. So first time kong tinry yung one side yung turquoise or bluish tint, and yung other side naman medyo purple or magenta na tint. Tapos dito sa kanyang arms you have the detailing, yung mga parang blue na stripes, parang siyang decals. Parang tutuwa ako dun sa parang yung concept sa Gundam, yung maraming decals. Gusto ko yung ganong mga design executions. So ito na siya. You have the arms sa likod. Yan. I-modify ko na lang yung arms kasi yung iba sobrang tight na. Ayan, may mga paint rubs na rin. Pero tatry ko na lang gamitan ito para ink hindi matatanggal. Pero ganito na siya. Super angas ng Iron Spider na from Marvel Legends. Super nice canvas to do your projects. Tuwa ako dito sa Iron Spider. Next natin Superior Octopus. Yan, shoutout ulit to the seller. 900 ko lang nakuha to, Sir Halston Agdamag. Thank you very much for this awesome Iron Spider action figure from Marvel Legends. Yan siya. Yan. Also, shoutout to Meraki Archives for this awesome accessories. Pwede ko gamitin to sa kanya. Pwede kong meron siyang iba't ibang length. So, parang medium. Ganda nung web na effect niya, web creation effects. Super cool. Tsaka siya, posable. Yan, pwede nyo i-bend kung anong shape na gusto nyo. Iba't iba yung length niya eh. Yan. Ang gusto kong gawin dito, papalo, tawag din? Iikot ko rito sa sa spider legs, sa spider arms niya. Ayan, so parang ganito yung gusto ko maging niya, final na look. Maraming web effects. Ayan. Ayan, thank you very much Sir Meraki Archives for this awesome web effects. Ayan. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.